Sa wakas, nakapaglakwat siya rin. Charot. Hindi naman po pwedeng ganun-ganun na lang at basta-basta na lang tayo mag-a-absent. Absent po tayo ngayon guys kasi po mayroon tayong nilakad. Kaninang umaga po pumasok po ako dahil nga po Monday, bawal mag-absent. Kaya kailangan ni papasukan natin yan and pwede naman pong mag-absent pero kailangan ni magpapaalam tayo. Kaya ito guys, half day lang po ako. Pumasok po ako kaninang umaga and ngayon may nilakad po kami. Kaya sabi ko sa ate ko samahan niya sana ako. Kaya lang meron din pala siyang lalakarin guys. Kaya ayun, nagkanya-kanya kami ng lakad kasi nga po time is golden po talaga para sa amin. Kasi nga guys, kung magkasama pa kami, tapos parehas lang din kaming nag-absent sa aming work, abay, sayang naman ang aming oras. Kaya kahit na half day lang tayo ngayon, sana meron tayong matapos na transaksyon. Kasi nga guys, nagpaalam nga lang po tayo. Nakakahiya naman kung araw-arawin natin mag-absent, diba? Alam nyo guys, ako dati, nung bago pala ako sa serbisyo talaga, nahihiya po ako na mag-absent na walang dahilan. Kaya, ang ginagawa ko, ginagamit ko talaga yung leave ko, guys. Kaya, kalaunan, guys, parang naisip ko, baka wala na akong makuha, kakalib ko. Kasi nga po, pagka bago pa lang, parang excited ka lagi na may pupuntahan or may bakasyon. Kasi nga, mapera ka pa. Pero sa panahon ngayon, guys, parang sanay na ako at hindi ko na kailangan ng leave. Magpapaalam na lang ako pagka merong mga importanteng bagay na dapat ayusin. Hindi naman po kasi ako umaalis or nagta-travel guys kasi nga yung family ko dito lang din. Pero kung ang ibang mga empleyado naman is yung mga na-assign guys na mga malalayo, kailangan talaga po nila yun kasi nga po, paano nga naman sila magkikita ng kanilang pamilya or ng mga loved ones kung hindi mag-leave, di ba po? Kasi yun lang po yung paraan para magkaroon ng legal na pag-absent during ng iyong work. At syempre guys, para ma-enjoy mo na rin yung sarili mo, nakasama yung pamilya para hindi ka po hinahanap sa inyong opisina or sa work dahil nga po meron kang pinangahawakan na legal na papel. Sa sobrang taas nga po guys ng araw ayan, mga bandang mga alas 2 or alas 3 na siguro yan guys, tignan nyo nga sobrang taas pa rin ng araw, buti na nga lang merong puno dito sa malapit ng ating pupuntahan. Pupunta nga po pala ako guys dito sa Philinvest, mag-check po ako ng unit, sisilipin lang naman natin kung pwede nang tirahan or hindi pa. Kasi nga guys, medyo matagal-tagal nga po. Sabi ko nga po, matagal na nating na-applyan to guys since 2018 pa. So, ngayon lang ulit tayo nakabalik dito. Anong date na ngayon, di ba? 2024 na ngayon. Kaya sabi ko po, nagpaalam naman po ako na baka pwede kong masilip. Kasi nga po, sa sobrang tagal na, baka mayroon ng improvement, malaking improvement. At yan na nga guys, pwede na nga raw po. At konting renovation na lang, pwede na siyang lipatan. Ayan, Ayan. Maganda po yung mga bahay dito guys kasi nga uniform. Pare-pareho yung mga design ng bahay. Ayan. Sinilip ko na rin guys dito sa taas. Kaya lang pagka sabi ko nga maganda pa rin pagka maraming puno kasi malamig. At saka guys, pagka ganitong mainit, tingnan nyo nga, dire-diretso talaga. Sa bagay, kung mag-aircon naman at may kurtina, mawawala na rin yan yung sobrang init. Ang kagandahan nito guys, pagkagabi, yan, pwede kang mag-open-open ng bintana. Masarap po kasi yung nalalanghap mo yung preskong hangin na nanggagaling sa labas guys. Kaya, ayan, kung medyo ayaw mo mag-aircon, pwede mong i-open lang yan, yung mga bintana. At wag lang nga pagka minsan natatakot kayo, talagang hindi po pwede. Ayan guys, may mga kasama po pala ako guys. Sinamahan lang po nila ako para umikot dito guys. At syempre, nakalak po kasi ito yung bahay. Kasi nga po, i-renovate pa siya. Kaya nilalak nila guys para nga po maayos na at ma-occupy na. Ayan. Ganyan po yan siya dyan sa labas. O, di ba? Halos karamihan nga po dito puno na. Kaya, at meron ng mga naka-occupy niyan dyan guys. Yung iba nga lang po ay hindi pa nakakalipat dahil hindi pa tapos. Pero halos karamihan guys, puno na po yung area. Kaya, ayun, inaantay na lang natin na mag-signal at pwede nang lipatan. Sobrang busy nga po natin. Nagdiretso na ako dito sa bayan guys kasi mayroon din akong pupuntahan at may mga aayusin din ako. Kaso lang guys, ayun, muntik po tayong mahuli kanina ng traffic enforcer. Buti na lang mabait si kuya at pinagbigyan tayo. Ayan, dito po tayo sa may Lacao, dito sa Puerto Princesa, malapit sa Rizal Avenue yan guys.
Nag-shortcut po kasi ako guys kanina. Hindi ko napansin, naka-stop po. Kaya ayun guys, buti na nga lang meron po tayong lisensya. Mas mahalaga talaga kapag nagmamaneho tayo, bitbit natin lagi yung ating driver's license. Mahirap na nga at magkaroon tayo ng violation dahil nga guys, sobrang laki na ng fine ngayon pagka nahuli ka sa helmet pa lang, talong-talo ka na. Ayan, kaya dapat lagi nating bitbit kahit saan tayo pumunta kasi hindi natin alam na magdadrive tayo, magmamaneho tayo. Para safe tayo palagi huwag natin kakalimutan guys. At doon naman sa mga nagdadrive na walang mga lisensya, naku po, kailangan yung kumuha ng lisensya. Kasi nga po, pagka ganyan na hindi natin inaasahan, nadidisgrasya, di ba guys? Ay talagang talong-talo tayo dyan. Dahil alam nyo na, wala tayong license, wala tayong Yan po kasi yung unang hinihingi sa atin. O, pagka ganyan, wala tayong maibigay, talo na kaagad tayo dun. So, kailangan ilagi tayong handa kahit saan tayo pumunta. Bit-bit natin yan guys. Ako nga po dati guys, matagal bago ako naka-renew. Gawa ng sobrang busy. Nung time na yun is election. Pero guys, pinilit ko pa rin talaga na makapag-renew dahil ginagamit din po natin yan as valid ID pagka hinihingan tayo sa bangko or sa mga importanteng mga hihingin sa atin, yun, pwede natin gamitin kasi nga po valid yung driver's license. Guys, nandito nga po pala ako ngayon sa mall, sa NCCC Mall ng Palawan. Yan, medyo nagbalamig-lamig tayo dyan guys dahil nga sobrang init na. Alam nyo kanina sa labas, habang nagbibiyahe tayo guys, parang yung mukha ko nasusunog. Kahit na may salamin siya, natatakpan ng salamin yung mukha, nararamdaman ko pa rin guys, sobrang hapde. Kaya, ayan, sakto pagpasok natin dito nawala, naibsan siya guys, kasi nga medyo malamig. Buti na nga lang po dito sa mall, talagang masarap talaga yung pakiramdam natin dahil nga aircon buong maghapon. Sana dito na lang ako nag-work guys, para naman hindi ako naiinitan doon sa office. Aircon din naman po doon sa office. Kaya lang guys, hindi siya kagaya dito na super lakas ng lamig. Doon po ay isa lang ang aircon na pwedeng gamitin dahil nga po nagtitipid. At dapat po talaga ipinagpapahinga rin namin ang aircon dahil nga isa lang po. At hindi naman namin pwedeng gamitin ng todo-todo guys dahil nga baka lumaki ang bill namin. Naku, patay tayo. Tapos guys, sabayan pa ng pagba-brown out. Madalas po kasi dito sa amin nagpa-brown out po talaga. Ayan, kaya hindi mo maiwasan na lalabas ka, magpapahangin ka sa sobrang init, talagang hindi mo makaya. Buti na nga lang po minsan mayroong mga nagpapamerienda at yun, nakakalimutan natin yung sobrang init guys dahil syempre yung pamerienda nila minsan ihalo-halo, ice cream, yun talaga yung mga tipo natin. Yung mga libreng pagkain guys, tapos mga malalamig pa, wow, yan ang gustong-gusto natin. Kaya kadalasan guys, pag umuwi tayo sa bahay ng medyo alanganing oras na hindi na tayo kumakain kasi nga ibusog na, pulpak na ang tiyan. Guys, napansin ko nga po pala, nandito pala ngayon yung taga-Comelec sa NCCC. Nakaraan po kasi nagpa-transfer ako guys ng precinct from Barangay Maunlad to dito na present na tinitirhan ko ngayon. Pero doon naman yun guys sa Robinsons, doon ko sila nakita. So, doon ako nagpapalit at na-process ko naman po kaagad. Super bilis lang nga po. Pero ngayon guys, ituloy-tuloy pa pala sila. Parang nakakita ko doon hanggang May 4 pa sila dito sa NCCC. Kaya yung mga taga rito sa Palawan na gustong may magpa-transfer or may mga transaction sila guys, pwede pa. Kasi kadalasan po talaga sa ating mga botante, hindi tayo nakakaboto gawa ng ang ating work malayo at ang ating tinitirahan nag-iba na. May mga kanya-kanya tayong reason guys, kaya madalas hindi tayo nakakaboto. So, sayang naman din kasi minsan hindi natin natutulungan yung ating mga kababayan or mga kabarangay na sa pamamagitan ng boto natin guys, ma-exercise natin yung rights natin na iboto yung mga taong gusto natin na maging leader sa ating barangay. Diba? Ganun kasi nga para wala nang sisihan guys. Madalas po kasi pagka hindi natin gusto yung namamalakad sa ating barangay, marami tayong sinasabi. Kaya mas maganda na tayo mismo yung pipili. Pag uwi ko nga po pala kanina guys, ito si Yayam nandito sa baba. Namamasyal sila or nagpapahangin dito sa baba dahil nga mapagod rin talaga na sa loob lang ng bahay. Buong maghapon nanonood ng TV. Kaya naboring na po sila. Bumaba po sila dito sa baba guys at gusto nga lumabas. Kaya sabi ko hindi po pwede. Kaya ayan, nilaro ko muna. At habang naglalaro nga kami guys, nakaligtaan ko pala na meron pala kaming schedule ng Zumba ngayon kasi ang schedule po namin is every Monday and Friday guys. Yan, medyo na late na nga po tayo kasi kung hindi pa ako tinawagan, hindi ko maalala na may Zumba pala kaya nag-start na nga po sila guys. Kaya ayan, buti na nga lang konting minuto lang yung ating late guys. Pero nga po, sayang pa rin kasi mas gusto nating pinapawisan tayo guys. Pagka dito lang tayo sa loob ng bahay, alam nyo na, walang pawis na lumalabas sa atin.
bahay at office lang. Pero mapagod rin yung lagi nakaupo ha. Kaya ayan guys, dahil nga 1 hour lang ang ating Zumba, yan na, nilubos-lubos na natin. Kasi nga po after Zumba namin guys, parang nabitin pa nga ako guys. Kaya nagpaiwan ako dito. Yung ibang kasama namin umuwi na. At yung iba naman po habang nagpapalit ako ito guys, nagpapalakas. Meron po kasi akong laban sa susunod na linggo. Charot lang. Buti na nga lang po hindi tayo duty kasi madalas guys parang twice na tayong nag-duty na mayroon tayong Zumba kaya lagi akong late. Kaya nakaraan po hindi po talaga ako nakahabol guys kasi nga magagaling pa ako sa office o uuwi pa ako kaya short na sa oras.